I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So, una po ay nagpapasalamat ako sa tiwalang binigay ng ating presidente. Napakalaki pong challenge itong aking hinaharap. Ako po ay isang manggagamot. So, sanay po ako na maramdaman yung mga hinaing ng ating mga pasyente. Yung word nga po na ginagamit namin o ginagamit ng mga pasyente ay, Doc, halos isang poste ho dito sa ospital nyo, ako na may-ari. So, ganun yung laki ng inilalabas na pera ng mga pasyente natin. So, ako bilang manggagamot, parang tinitingnan ko rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. So, yun po yung aking unang kailangan gawin. Aralin pong mabuti kung ano po yung mga prosesong kailangan baguhin para po yung directive po ng ating presidente, mahal na presidente, na tuloy-tuloy ang serbisyo at palalawigin pa natin yung benepisyo. Thank you, Dr. Mercado. Pakinggan We're niyo now to, opening guys. the floor for questions. Pagbabago sa PhilHealth. Pinales. Narciso. DZRH. Good morning, Doc. Doon po sa sinasabi ninyong nakikita ninyong mga sakit ng PhilHealth, ano po yung prioridad na nakikita ninyong kailangang solusyonan, gamutin? Salamat po sa tanong. Una po ay titingnan natin yung proseso na kung tawagin ay efficiency. Dahil mukhang sa ngayon po meron pa tayong pwedeng i-plug na mga leaks o yung sinasabi pong wastage. So yung proseso po, for example, ng pagre-recording po ng mga financial reports is standardized po natin para kapag naglalabas po ng regular na financial reports ay hindi po pabago-bago. Mahirap po mag-analyze kapag ang financial reports, iba ho yung definition. Meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una naming i-define para yung reporting po ay malinis at transparent. Yun po yung sinasabi ni Presidente na problema sa PhilHealth, na yung mabagal na serbisyo at actually hindi yung pondo kasi ang naging issue po ngayon yung subsidy, hindi binigyan ng subsidy. So paano nyo po yun tutugunan? So yung kaakibat ng efficiency kasi kung ano man yung makukuha natin from the wastage, yun yung gagamitin nating pagpalawig ng benepisyo. Isa pa dyan, yung tinatawag na computerization ng ating sistema. Kasi yung pag naipata sa tupad namin yung digitization, ay magagawa rin natin na yung mga claims ay mapa-flag din yung mga claims na maaring sumusobra o yung maaring kung tawagin ay may halong katakataka kung bakit ganong kalaki yung mga claims nila. So, ayusin din natin yung pagtatag nun through digitization. Maricel Halili, News 5. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir, may we Maricel. know kung sino po ang kumausap sa inyo? Kailan po kayo kinausap para kunin itong posisyon ng PhilHealth? Sa pagkakaalam ko po, matagal po talaga yung prosesong dinaanan. Marami po ang kinonsidera ng mga pumipili. Pero ako po ay may kakaibang, kumbaga, skill siguro. Dahil bukod sa ako ay hospital administrator, ako ay clinician. So ako ay talagang tumitingin ng pasyente. At ako ay also a researcher. Naging researcher ho ako through Harvard University's Global School of Medicine. At ako rin po ay nakapag-aral ng health economics. So mahaba pong proseso at marami pong dinaan ng mga level of interviews. And ano po yung nakapagkumbinsi sa inyo para po kunin itong posisyon na to? Tanggapin. Pinagdasal. Pero hindi ko humaatim na yung pasyente nahihirapan. And nakausap nyo na po ba si Presidente? I understand kahapon nagkaharap po kayo. Ano po yung napag-usapan ninyo?
Maganda naman ang adikain ng ating presidente, yung palawigin at palakihin yung benefit package. Kasi nga right now, ang out-of-pocket expenditure ng Pilipinas ay nasa 45 to 47%. Ang usual health expenditure for a health system that is mature and also limits the catastrophic spending. Pag sinabi pong catastrophic spending, yung more than 10% of your household income net of food expenditure spent on healthcare, ay dapat po mababa ng 25% to 27%. So, ang marching order po ng Pangulo natin ay palawigin ng benefit. Kapag may datos na po tayo kung magkano po talaga yung gagastusin para i-maintain yung level of care, ay mas madali po nating palagay ko maididepensa yung mga susunod na budget. At definitely, makakahingi po tayo ng pandagdag kung sakali man base doon sa ating datos. Yes. Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Dr. Morning. Mercado, sir. Sorry. Nabanggit niyo po yung karanasan ninyo bilang isang hospital administrator. Kayo po ay bukod sa doktor ay kayo rin po ay manager. Ano ho ang opinion ninyo sa pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth as an administrator and as someone who has knowledge of the other health systems in other countries? Wala hong bansa na ang pondo para sa healthcare ay sasapat kung hindi ho gagawa ng sistema. So, kumbaga po, ang resources are really limited. Marami hong mga nag-aaway-away para sa finite resource ng ating gobyerno. Ang pangkalusugan po ay isa lang sa napakaraming kailangan ponduhan. So, yung gagawin po natin ay, again, yung efficiencies para po mas lumawak yung kung ano man po yung natitirang pera. At saka po mas important is yung data. Pag may data na po tayo, mapaglalaban na po natin kung magkano po yung kailangan po to maintain the same level of care in succeeding years. Nabanggit niyo po yung marching orders ng Pangulo. Meron po bang katapat na commitment ito? Halimbawa, sinabi niya sa inyo na kung sakaling kailangan ng pondo, the government is going to bring back the subsidy na sa ngayon, for this year's budget ay zero. Meron pong commitment na tingnan po muna yung datos. So, kailangan po data-driven yung ating pong mga decision moving forward. Last na lang po from my end. Nabanggit niyo po, tinitignan niyo ang PhilHealth na may sakit. Nakita niyo na ho ba ang financial standing ng PhilHealth and how sick or how healthy is PhilHealth sa inyong tingin bilang bagong upo lamang na President CEO? Ang meron lang ho akong visibility, nakapost dun sa website ng PhilHealth, which is a bit dated kasi the latest audited financial statement is 2022. So bigyan niyo lang po ako ng oras para aralin po yung mga subsequent years at babalikan ko po kayo na mas klarong sagot dun sa tanong niyo po. Thank you, Doctor. Good luck po. Thank you. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning po. Bali, sir, i-clarify ko lang po, hindi pa po nila alam kung ano po yung current na financial statement ng PhilHealth. Wala pa po silang idea nung parang latest na budget ng PhilHealth. Meron pong tinatawag na corporate budget. So yun po ay pag-aaralan ko. Yun po ay naipasa na nung nakaraang taon. So ako po ay recipient na nung budget na na-approve nung nakaraang taon. Yung actual financial statement, usually ang filing niyan ay hanggang mga Abril ng taong ito kasi ino-audit pa po yan. So yun po ay, kumbaga may interim, yun po yung titingnan ko. Pero yung final po ay aabutin pa po yun nung filing date po ng mga income taxes or ng mga financial reports. Bali, sa ngayon, sir, wala pa po kayong idea kung ilan yung direct payment at yung indirect payment na nare-receive ng PhilHealth, yung latest na data. Wala pa po. Tapos na-mention din nila, sir, kanina na meron kayong wastage na gustong ma-address. Meron po kaya silang idea kung magkano yung wastage sa PhilHealth? Saka kung paano to magagamit para dun sa na-mention yung enhancement ng benefits ng members? Wala pa akong eksaktong datos. Ito ay base lang dun sa karanasan ko bilang isang provider. Kasi yun na lang pagpaprocess ng claim. Ilang libo-libo araw-araw. Ilan percentage doon ang return to hospital, which
malaki ang nakukuha namin. May gastusin ho ulit yun ng pagre-refile. Pagkatapos po, kung meron namang mga halimbawa wrong spelling o meron lang kulang na konting attachment na hindi naman hindi naman siya fraudulent, baka ho gagawin naming proseso, titingnan natin kung mapapa-improve o mapapabilis yung filing ng claims. At saka po, ang benepisyo nun, agaran din ang hospital mababayaran at hopefully nga, makakapag-deal din tayo as a strategic purchaser with the hospitals na yung rates nila ay medyo preferentially for PhilHealth patients ay ma-adjust. Kasi may early payment naman Yung may tinatawag kaming cost of money Kapag matagal yung payment, fina-factor namin yung cost of money. So kung maiiksian natin yon, palagay ko naman matutuwa ang hospital at makakapag-negotiate tayo na maibaba ang kanilang billing. Last na lang po for my part, sir. Ano po yung timeline natin pagdating doon sa digitalization effort ng PhilHealth? Tsaka will it also include AI? Yun po ay pag-aaralan pa namin. Kaya po bukas nga agarang kong binigyan ng instruction ng ating IT director or IT VP na mag-present sa akin nung detalye. So pag medyo may clarity na rin ako, I will go back to you. Okay po. Eden Santos, Net25. Sir, good morning po. Good morning. Isa po ba dun sa binabanggit ninyo na sakit sa PhilHealth yung corruption na titingnan nyo rin po? At saka po yung mainit na issue po ngayon ay yung kinu-question na inilipat na pondo from PhilHealth na 89.7 billion or almost 90 billion pesos. Under your watch, kaya bang maibalik ulit ito sa PhilHealth para mas lalo pong ibaba yung mga programa na gusto pong maibigay sa mga miyembro nito? Siguro i-divide ko yung question into two topics. Yung una yung issue na paratang ng corruption. So may proseso naman pong dinadaanan yan. Hindi pwedeng basta na lang natin i-akusa ng walang pruweba. But moving forward po, pag na-digitize or na-digitalize yung sistema, medyo po mas mapaplug natin yung mga potential opportunities dahil hopefully nga magka-AI as was stated earlier, magkakaroon na po ng red flagging. So at least the system itself will self-correct or will prevent or at least mitigate any opportunities for those allegations. Sa issue po nung 89.7 billion na binanggit nyo, sa kasalukuyan po meron na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. We respect the process that the Supreme Court is undergoing and we will abide by whatever ruling the Supreme Court will have. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Hi, good morning, Doctor. Morning po. Yung sa usapin po nung mga panawagan na ibalik sa 3.5% na lang yung contribution ng members instead of the kasalukuyan po na ini-implement na 5%. Ano po ang position nyo dito? Again, yun po ay pending na sa Congress. At I think na approve na on third reading sa mababang kapulungan at magbabaycam na. So yun po ay papaubaya ko muna po dun sa ating mga mahal na pambabatas. Dahil meron naman po tayong mga advocates doon sa loob na talaga pong healthcare ang focus po. Pero gaya po ng sinabi ko kanina, wala pong bansa na ang resources ay infinite. So talaga pong ang unang gagawin po namin is efficiencies. Alright. Another one, Doctor. Yung sa ngayon po ba mayroon na kayong grasp on magkano pa ba yung utang ng PhilHealth sa mga ospital at ano ang plano nyo rito para mabayaran na sila dahil matagal na rin pong nananawagan yung mga private hospitals at yung iba pa para sila ay mabayaran na po ng PhilHealth? Gaya po na nabanggit ko kanina, ang una po naming tututukan na ano ho ba yung pinaka-reason bakit na-return to hospital
at ano ho yung reason bakit bumabagal yung claims processing. Hopefully nga po makapaglabas kami ng mga panibagong procedure para yung mga causes ay ma-identify at yung mga minor lang naman ay maituloy kaagad. So yun po ay hindi lang prospectively kundi also retroactive. So yung mga datihang denied claims, aaralin po namin kung ano po naman yung pwede ng mabayaran kung ang basihan po ay maiset namin na in compliance din po syempre sa COA rules. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hello, Doctor. Nabanggit niyo po kanina na yung in a mature healthcare system, ang out-of-pocket spending ng isang pamilya ay dapat mababa ng 25 to 27%. Do you see that as a target po within your administration? At do you see that as a doable po given na nasa 45 to 47% ang current rate ng out-of-pocket spending ng isang ordinaryong Pilipino? Actually po nakakapaloob yun dun sa medium-term plan ho ba ng hindi ko lang po matandaan yung acronym. Pero nakalagay po doon na ibaba ng 30% in the medium term po. At yun po ay sinet nung parang general roadmap for the Philippine economy. So yun po muna. Pero kung mahihigitan po, mas maganda. Clazel Pardilla, PTV4. Good morning po, Doctor. Follow-up ko lang po, how urgent po kailangan ma-implement yung digitization and is it safe to say po na masisimulan po ito this year under your watch po? So gaya ng sinabi ko kanina, meron ng procurement process or bidding na sinasagawa. Hindi ganun kadali ang pag-shift to a new system. Kasi na-experience ko yan even when I was running a chain of hospitals. Kasi po yung go live kung tawagin na talagang lahat ay mag-shift na sa bagong system. Marami pong debugging na ginagawa. So yun po ay umaabot minsan ng taon. Pero yung pong mga pwede ng agaran like claims adjudication for example, ay paprioritize po namin yun. So marami pong aspeto ng digitization po hindi lang yung pag-process ng claims. Meron pa ho dyan na membership portal para ho alamin natin which is again a direction that we're going to do kung sino po yung mga hindi na mga namatay na po for example. Kasi yun po ay kasama pa rin dun sa mga binabayaran na subsidy or dun sa mga tinatawag na informal sector. So I hope meron pong enabling environment that we can also work with other agencies na mas robust na yung IT systems na pwede na ho naming pagbasihan nung listahan ng mga dapat na i-cover nung mga informal na dapat mag-fall within the informal sector. Alexis Romero, Philippine Star. Doc, lilinawin lang namin kasi nabanggit nyo po, kailangan nyo pong i-address yung mga sinasabi nyong illnesses nung PhilHealth. Can you elaborate? Ano po yung nakikita ninyong mga kailangang gamutin or kailangang ayusin sa PhilHealth na mga sakit? Mm-hmm. Ang objective po natin ay mapalawig yung benepisyo at hindi ma-deter o hindi ho maapektuhan yung pagbibigay ng ating serbisyo. So, ang una pong kailangan gawin nga po is the financial reporting para po mas malinis, mas standard. Yun po, medyo mas madali po yun dahil ano lang po yun parang chart of accounts ang i-define. Yung pag meron na tayong datos, yun na po yung pagbabasihan natin na apple to apple po tayo moving forward. Yung pong benefit management na kailangan pong alamin natin kung ano po talaga yung very impactful. We will already leverage on what ex-President Manny Ledesma has initiated. Meron ho tayong 50% across the board na ginawa nung January. Pwede ho namin kausapin yung mga hospital na yung namang 50% ibawas natin dun sa mga existing PF at saka hospital. Hospitals po, usually naman talagang binabawas. So yun po yung kailangan gawin. Yung whole of nation approach na lahat tayo may responsibilidad. Yung pong digitization ay talaga pong ipupush namin
Kasi yun po yung long-term solution natin for claims adjudication at saka yung data para malaman po natin magkano po ba talaga ang kailangan nating pondo na pagbabasihan natin ng pagbabudget, basically. So, ang mga sakit, kung hindi ako nagkakamali po sa base sa sinabi nyo, issues on financial reporting and benefits management. Tama po. Yes. Okay. Alam po natin yung posisyon ng PhilHealth. Mainit po sa iba't ibang sectors to, and your predecessors have faced criticism, no, with the way they manage. Kasi nga napaka-vital po nung trabaho, nung state insurer, no? So, ano po yung different approach na i-employ nyo this time, given na yung position nyo po talagang tinututukan? Ano po yung magiging pagkakaiba ninyo bilang pinuno ng very sensitive na post na yan? Salamat po sa tanong. Kaya ng opening statement mo, ako'y doktor kaya medyo ang approach ko, palagi ko, dahil na-experience ko on the other side of the fence how it is to be dealing with PhilHealth. So, yung pain points po ay identified. So, yun po yung una nating i-address. Pangalawa po, yung benefit management. Bukod po dun sa sinabi ko kanina na initial 50% across the board at saka yung I think meron pong mungkahe, ito naman po ay nasa pahayagan na yung mga top diseases based on occurrence. Pero ang imumungkahi ko po kasi yung mga 20 or 30 diseases na mas malimit ay hindi yung necessarily yun yung nagkokos ng catastrophic spending. So, titingnan ko rin po ang datos kung ano po yung mga sakit na malimit na nagkokos ng catastrophic spending at probably yun po muna yung ating ifo-focus. So, yung targeted or differentiated benefit management ay gagawin din po natin. Salamat po. Jean Mangalus, PhilStar News. Morning, Doc. Good So morning during po. the Supreme Court oral arguments yesterday regarding the PhilHealth transfer, one justice noted that PhilHealth, prior to your term, prioritized investment over expanding the benefits. So what's your priority? Can we expect that under your term, wala nang reserve funds or hindi na ganun kalaki yung reserve funds ng PhilHealth? Palagay po, again, may ongoing case sa Supreme Court and we will just abide by their rules and their decisions. Pero for now po, ang unang nasa priority areas ko rin po is actuary. So, kailangan po ma-estimate actually ano ho ba talaga ang benefit cost vis-a-vis the collection. So, yung actuary po, napaka-importante nun. So, palalakasin namin yung actuarial capacity ng PhilHealth para makita rin natin kung ano po yung tamang pondo na kakailanganin. Doon po tayo magbabase ngayon and hopefully kung magkano po talaga yung reserve fund, kung magkano po yung dapat na nakapaloob doon sa benefit fund. Pero yun po iaaralin pa. So, kailangan po muna datos. Sir, pero can we expect na hindi ganun kalaki ulit yung reserve funds or are you trying to avoid that ballpark? Depende pa nga rin po dun sa datos na makukuha natin. Pero just to give you again, as a health economic theory or practice, usually po yung tinatawag na medical loss ratio accounts for 85% of your premium collection. Yun po yung ginagamit na pang-cover ng benefits. So yun po yung isa rin kung titingnan kung ano po yung porsyento ng nalilikom na premium na talagang ginagamit sa benefits, which with pag pinalawig po yung benefit coverage ay hopefully ma-reach din po natin yung ganong stage. Christian Yesores, Radyo 630. Good morning po, Doctor. Good morning. Isa rin po sa na-flag sa PhilHealth last year was yung magarbong budget para sana sa anniversary ng PhilHealth. So, how do we make sure, sir, na this year ma-allocate ng tama yung pondo ng PhilHealth, lalo na meron ang issue sa zero budget sa subsidy? Yun nga yung unang-una kong hiningi kahapon nung pumunta ako sa opisina, kung paano yung budget na na-approve at ano na yung bagong budget. So, yun po ay tinitingnan ko pa ngayon. Pero sa unang tingin po, malaki na po yung dinowngrade na mga
gastusin. But again, uupo ko lang po kahapon, kailangan ko pong ininin pa yung detalye. One last, sir. Magpapatupad po ba kayo ng balasahan sa mga officials ng PhilHealth? Magkakaroon po tayo ng review ng mga staff. Pero sa ngayon po, ang ating pong pinahahayag is we're here to heal and to bridge. Hindi ho tayo wiwitchan, kumbaga. At yun din po yung hinihiling ko sa press kung pwede rin maipaabot sa ating mga mamamayan na kami po ay nandito para mag-heal, mag-bridge. At tingnan din po kung ano pa yung pwede naming ano pa ang maiko-contribute ko sa pagpapalawig ng benepisyo at pag-improve ng proseso. Thank you, sir. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Dr. Mercado, magandang umaga po. Dr. Morning. Mercado, kanina nabanggit nyo na hindi nyo ma-attempt na merong nahihirapang mga pasyente doon sa unang bahagi ng statement nyo. Ano ba yung mga nakikita yung nagpapahirap sa mga pasyente sa tuwing may kailangan sa PhilHealth na ipaprioritize ninyo? Number one nga yung support value na tinatawag. So, again, titingnan nga namin kung ano yung pinaka-malimit na nagkukos ng catastrophic spending ng mga sakit. At titingnan namin kung magkano talaga yung actual cost nung mga sakit na yon. Kung susunod ka dun sa standard of care na tinatawag, standard of care is meron naman mga evidence-based data na nagsasabi for this certain disease. Ito yung mga gagawin mo dapat na mga lab tests, ito yung mga gagawin mong procedures. Yun po muna yung aming aaralin. And then again, sa whole of nation approach, kakusapin po namin yung mga providers na ito yung standard of care, ito yung ano muna natin, pagtulungan natin as a whole of nation approach. At dahil bibilisin naman namin yung payment cycle nyo, gusto ko nga po i-incentivize yung mga nagko-comply dun sa standard of care at maganda yung outcome of treatment, ay bigyan din po ng differential claims adjudication. Mas mabilis ang bayad kung ikaw ay nagko-comply dun sa standard of care. Dr. Mercado, may we know kung ano yung mga possible incentives na maibibigay doon sa mabilis magaling? Kanino po Yung ibibigay? incentive na binabalak ninyo, na pinaplano, anong klaseng incentive pwedeng matanggap nila? Sa mga provider at hospital, ang una nga, yung speed or ease of claims adjudication or claims payment. So yun po, kasi again, kagaya ng sinabi ko kanina, may cost of money component po ang hospital. Kapag matagal ang payment, pinafactor po yun dun sa mga bills, sa mga charges po nila. Pag ikaw ay nag-comply, ito po yung nagawa na rin naman ng mga datihang panahon, in particular under Dr. Dodo Banson, na nagkaroon po ng bench book na tinatawag at kinlassify mo niya yung hospital ayon sa degree or level of compliance dun sa standards na sinet ng PhilHealth. Yun po ay nakasaad din dun sa mga circular na bago at yun po ay mas paiigtingin pa namin. So yun po ang isa sa incentive. Bukod po dun sa, of course, kapag kayo po ay nag-comply at kayo ay Center of Excellence, for example, i-recognize po kayo through a very public process. Thank you po. Michelle from All TV. Good morning, sir. Good morning, Michelle. Sa inyong experience po, being you're from private hospital po, no? Sa experience niyo po, gaano po ba katagal bago mabayaran ng PhilHealth yung mga unpaid claims? At bakit po kaya umaabot ng taon or umaabot ng bilyon yung mga unpaid claims sa hospital? Yung huling datos pong nabasa ko, naibaba na po ng 25 days yung payment cycle. Yung unpaid claims po, kalimitan ay yung sinop ng pagfa-file po ng mga hospitals. Kaya nga baka kailangang i-revisit din yung processes. Dahil po nafa-flag down kung gaya ng sinabi ko kanina, mali yung spelling ng pangalan, kulang yung attachment,
hindi nagmamatch yung diagnosis doon sa lab tests na ginawa. Sinop din po ng pag-fill out ng claims form. Kaya hindi naman po yun lahat ay problema dahil sa PhilHealth. Meron din pong patungkulan ang mga providers na ayusin po yung kanilang claims processing. So yun po ang kakausapin natin yung mga providers. Bali, ang pagkakaintindi ko po, one factor na nagpapadelay sa pagbabayad ng claims ng PhilHealth ay yung parang incorrect na mga documents na naipapasa sa PhilHealth. Yun po, pati yung halimbawa, pirma ng doktor, napakahirap pong habulin ng mga doktor. Yun ho ay pinipirmahan bago i-discharge yung pasyente. Titingnan po natin kung ano po yung pwedeng paraan para mabawasan natin yung mga RTH o return to hospital. Sa inyong experience po, sir, gaano po ba katagal bago mabayaran ng PhilHealth yung unpaid claims sa hospitals? Yung unpaid claims kasi iba dun sa current claims mo. Yung current claims kasi yun yung ka-file mo lang eh. So like kami, may metrics kami. From the time of discharge to the time of completion of chart, may pirma ng doktor. Tapos from the time of completion ng chart and doctors, kailan iniloload or kinocomplete ng billing clerk yung data. So yun po ay kailangang pantayan ng mga hospital until ma-file. So yung new claims, usually po mabilis yun. Kung wala pong rejection. Pag may rejection po, yun po yung again aaralin namin. Dahil lang RTH nga po, tumatagal. Depende po dun sa cost. Kung may kakulangan, kung may nafa-flag down na potential fraud, depende po yun. Yun po yung aaralin pa namin. Just another concern, Doc. How do you plan to go after po yung mga employers na hindi nagre-remit ng contributions ng kanilang employees? Ito ay social contract eh. Kaya ang obligasyon natin lahat tayo ay mag-ambag dun sa risk pool. Wala hong police power ang PhilHealth sa pagkakaalam ko. Pero pwede hong halimbawa yung mga employer under DOLE rules kailangan hong nagre-remit yan. Mga kasambahay law ho, tingin nyo ho ba ilang persyento po ng kasambahay ang binabayaran po nung kanilang employer ang kanilang PhilHealth. So yun po ay aapila kami doon po sa lahat ito. Dapat may partisipasyon tayo kasi pondo natin to eh. Sa tingin niyo po, Doc, kailangan na ng police power ng PhilHealth doon sa na yun? Go after the employers na hindi nagre-remit ng contributions? Additional power? We filed cases din for fraudulent claims, for unpaid claims, but unremitted premiums. Pero again po kasi with the current kung lalagyan natin ng yung pinaka-important at kailangan po muna nating pag-uusapan po namin as you asked me earlier, ano bang priority nyo? Number 1, number 2, number 3, number 4. So baka po in the immediate future, yung po muna mga nabanggit ko kanina. Claims adjudication, paglawig ng benefit payment, na strategic, ang mga pipiliing kaso, processes sa loob, financial statement reporting. So yun po yung, actually, yun po yung aming uunahin. Thank you po. Thank you. Next question, Aiden Santos, Net25. Sir, na lang po, after po ninyong tignan lahat ng mga datos, gaya ng sinabi ninyo, ikinukonsidera rin niyo po ba sa inyong palagay yung pagre-recommenda sa Pangulo na ibalik po yung almost 90 billion pesos na itinransfer po sa National Treasury para naman magamit under your watch sa pagbibigay po ng mga health benefits at saka po mga serbisyo sa ating mga kababayan? Again po, may proseso nang nangyayari sa Supreme Court po eh. Hindi ko na po, it's an ongoing process that we respect. We will just abide with whatever decision the Supreme Court will have.
Thank you, Dr. Mercado. And that wraps up our press briefing this morning. Again, thank you very much, PhilHealth President and CEO. Salamat din po. Edwin Salamat. Mercado. Thank you, Malacanang Press Corps. And So yun mga kababayan, narinig nyo yung press con ni Dr. Mercado, ang bagong presidente CEO ng PhilHealth. So ibig sabihin mga kababayan, may utang pala ang PhilHealth sa mga private hospital o sa mga hospital na hindi pala nababayaran. Ang tanong, ano nangyari? Bakit ngayon lang natuklasan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.? So, ibig sabihin, matagal na pala yung mga ganyang utang. O, ano nangyari? Nasaan ba yung mga pundo na yan? Ano nangyari sa mga nagmamanage sa mga nakaraang PhilHealth? Ay, nako. Talaga naman, Alam mo, napakaswerte natin dahil dito si Pangulong Marcos Jr. Under sa kanyang administrasyon, ang dami talagang sumisingaw na kabulukan ng mga nakaraan. Ano ba yan? So, yun guys, siguro napakinggan nyo ang mga statement, no? Ang sagot ni Dr. Mercado ay ang galing naman ang kanyang mga sagot na sana po maganda ang kanyang pamumuno, no? Ang kanyang pamamahala sa PhilHealth. Di kalidad po ang kanyang ang kanyang pinag-aralan. So, maasa po tayo sa kanya. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.